Siya ang lalaking gumawa ng sarili niyang tangke para maghigante sa gobyerno nila. Siya si Marvin Heemeyer, 52 years old at taga Granby, Colorado na nagmamay-ari ng isang welding shop. 2001, pinayagan ng gobyerno sa lugar nila na magpatayo ng isang concrete plant na kapitbahay lang ni Marvin na ikinagalit niya. Nagalit siya kasi ayaw nga niyang magpatayo doon ng kahit ano kasi nga daw maingay at maalikabok daw yon. Dahil dito, ilang beses nagpetition si Marvin sa gobyerno nila na wag na ituloy yung project pero hindi siya pinakinggan. Kaya in 2003, dito may gagawin si Marvin na babago sa buhay niya at sa lugar nila. Nagpunta si Marvin sa warehouse niya at pinuntahan yung bulldozer niya. Ito ay ang kanyang Komatsu D355A bulldozer na sa loob ng ilang araw, sikreto niyang binuo ang homemade na tangke niya. Lagyan niya to ng armored plates, pinaghalo niya yung semento tsaka mga bakal, tapos tinakpan din niya yung mismong makina. Yung salamin din ng bulldozer, nilagyan niya ng bulletproof pati na rin yung gulong, kaya talagang tangke na yan. At makalipas ang isang taon at kalahati, on June 5, 2004, dito na niya gagawin yung plano niya. 2:23 PM, nilabas ni Marvin yung bulldozer niya at dinala sa May City kung saan nagsimula siyang sirain yung mga building doon. Sa loob ng tangkeng ginawa niya para makita niya yung nangyayari sa labas kasi nga balot na balot yung tangke niya, nilagyan niya ng 2 monitor doon sa loob. Naglagay din siya ng mga electric fan at aircon para hindi siya mainitan sa loob. At lastly, marami din siyang dalang mga beng-beng. Sinimulan niya yung pag-atake niya doon sa may construction plant na katabi ng bahay niya. Pagkatapos itong magiba, sinunod niyang inatake yung town hall nila kung nasaan yung mga taong kagalit niya. Sinunod niyang inatake yung paggawaan ng dyaryo, yung bahay ng isang judge, hardware store at ilan pang mga bahay. Winasak niya din yung bahay ng dating mayor nila na kasama sa mga nakaaway niya. At bakit kamo niya to ginawa? Itong mga bahay na to ay konektado doon sa construction plant na pinagawa doon sa tabi ng bahay niya na nagsimula ng galit niya. Dumating rin naman agad ang mga pulis at mga sundalo pero hindi rin nila mapigilan yung tangke ni Marvin. Sinubukan nilang harangan ng mga sasakyan yung tangke ni Marvin pero sinagasaan lang sila. Sinubukan din nilang pasukin yung tangke pero hindi rin nila magawa. Dahil bukod sa pinapaputukan na nga sila ni Marvin, sobrang kapal pa nung ginawa niyang armored na hindi talaga sila makapasok. Ginawa niya ito sa loob ng 2 hours and 7 minutes kaya nagsimula nang magpanik yung mga tao sa kanila. Dapat nga magpapadala na sila ng mga Apache helicopters at mga ibang tangke pero may nangyari. Habang lumulusob si Marvin sa mga bahay-bahay, dito aksidenteng naipit yung tangke niya sa isang basement. Dahil hindi na nga magalaw ni Marvin yung tangke niya, dito na siya nag-decide na tapusin na ang lahat bago pa siya mahuli at around 4:30 PM. Noong oras ang nakalipas, nakapasok na yung mga pulis sa loob ng tangke niya at dito nila nakita si Marvin na binawi niya ang sarili niyang buhay gamit ang isang beng-beng. Sa kabuuan, 30 na building ang nagiba ni Marvin. Nagkakahalaga itong lahat ng $7 million or mahigit 400 million pesos. Pero kahit sobrang daming nasira niyang mga bahay at mga building, himalang wala namang binawian ng buhay sa ginawa niya. Siguro dahil mabagal din naman yung galaw ng bulldozer and sadyang hindi lang nila siya mapigilan. Ayon sa mga pulis, wala daw talagang plano si Marvin na lumabas ng buhay dahil once na pumasok siya doon sa loob, may hirapan na talaga siyang makalabas. Nang pasukan ng mga pulis yung bahay ni Marvin, dito nila nakita yung mga notes and audio tapes niya na nagre-reveal kung bakit nga ba niya to talaga ginawa. Sa katunayan, meron pa nga natagpo ang listahan ng mga targets niya ng mga buildings and bahays na aabot sa 107 at unang-una dito yung The Chef family. Kung bakit sila yung una, sila lang naman yung nagmamay-ari ng construction plant na pinatayo doon sa tabi ng bahay niya na ikinagalit niya. Kung nagtataka kayo ngayon kung nasa na yung homemade tangke ni Marvin na tinawag na killdozer, sinira na nila at pinagpiraperaso yung tangke ni Marvin bago pa daw merong kumuha at kumolekta. Kasi for sure, since sisikat yung story, baka ibenta sa kung saan man, baka ibenta kay Boss Toyo. Sa mga sumunod na taon, usap-usapan pa rin yung pangalan ni Marvin at marami yung nagsasabing biktima lang daw si Marvin. Dahil lahat naman daw ng sinira at inatake niya ay doon lang sa mga kagalit niya. At lastly, meron pa nga nakitang note doon sa mismong bahay ni Marvin na nakasulat na, "I was always willing to be reasonable until I had to be unreasonable. Sometimes, reasonable men must do unreasonable things."